Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, November 10, 2023. So pullback muna daw yung ating market. Namula tayo kanina. Meron siyang konting magic close kaya nag-close na lang tayo is negative 0.43%. Pero medyo matamlay nga po yung trading natin for today naman. So meron tayong net foreign sell na 62.12 million naman. Siguro next week na lang natin makita ulit yung galawan ng ating mga foreigners. So nag-close tayo 6,161.89 and then kapag sinilip mo na maigi yung chart natin, yung index natin nag-bounce malapit dito sa MA20 which is yung pinaka-support naman natin sa kanya. Okay? So hopefully hanggang dyan lang tayo and then continuous yung rally bago siya magkaroon ng pullbacks ulit. So ito po yung ating mga trending stocks for today. So bakit kaya nuna si SGP natin? So 52 weeks low yata itong si SGP natin. Nag-drop po siya ulit ng negative 3.06%. So medyo negative pa rin yung sentiment ng mga nababasa natin sa kanya. So not so good in the short term itong si SGP. Tapos pabalik siya ulit sa oversold condition natin. So meron siyang net foreign sell na malit lang naman, negative 1.19 million naman. Tapos winner natin for today, itong si PXP po natin. So nag-up siya ng 5.22%. So siguro pinag-usapan siya kasi yung pinaka-price action natin kapag gumuhit ka ng malaking trend lines, parang siya PSC natin. So makita mo medyo nagbago na yung trend nitong si PXP natin. So siguro ito yung pinaka-breakout day niya for sa tinagal-tagal din na nag-correct ng kanyang price action. Tapos si dito, so mukhang yatang matutuloy yung correction natin sa kanya. Nag-drop siya ng negative 2.41%. Meron siya net for sell pero malit din lang, negative 383.25K. So wala pa rin, no? Hindi pa rin natin maramdaman masyado yung pagpasok ng foreigners dito sa market. Tapos yung palang yung shorting natin, wala pa din naman, K. So hindi natin ramdam yung epekto niya. Tapos si Alter, so nag-pullback siya kahapon, ito yung pinaka-winner natin. Negative 1.08%. Ito, bumawi ng konti si Monde, positive 1.33% pero meron siyang net foreign sell na negative 2.18 million. Tapos si Converge, ano kayong nito? Okay, yung earnings niya lumabas siya is around 4 or 7%. Revenues up ng 7%. Earnings yata is up siya ng 4%. So, marami kasi tayo napapansin na sa Twitter natin pag nagre-repost tayo, yung mga earnings po ng mga companies natin is lumalabas siya. So kaso nag-drop to negative 0.43% ngayong araw na to. Tapos meron tayong net foreign buy siya 5.58 million itong si Converge naman natin. Okay, so yun lang yung nakita natin dito sa galawan sa market natin. So very quick review lang tayo for today kasi wala masyadong exciting na gumalaw. So disclaimer guys, yung ating review as usual is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Madalas naman natin sabihin. Due diligence lang po and then ikaw pong bahala mag-decide kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader as usual na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa trending stocks reviews natin or kung gusto mo po ng trading groups, trading community, meron po tayo personally is kasama natin, yung mga members natin dito. So meron tayong join button naman sa kanya. Okay? So sa mga nakasubscribe, salamat po. Mukhang magchuchupit tayo ng crypto over the weekends. Malakas yung malakas yung galawan ng mga cryptos natin na okay, so check mo na lang po yung daily uploaded videos natin. Medyo mahina ulit yung mga views natin. Company reviews, check mo na lang po. Tapos yung mga sample trades natin. And then since weekends nga na naman, aral ulit tayo ng ating mga basic indicators. So check mo na lang dyan. Tapos yung mga risk management, mga examples. And then yung mga PSE market learnings natin. Okay? So check mo na lang po. Sa crypto, is-follow mo ako dito sa Palabi Trader Crypto ko to. So hindi pa ako nakapag-review ng mga play to earn games. Pero gumaganda po kasi yung cryptos natin. Kaya pansinin mo yung mga paborito mo na play to earn games last time kung nabubuhay-buhay ulit sila. So mag-upload tayo dito for the coming few days naman. Sa social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So check mo lang po yung mga daily posts natin or dito sa Palabi Traders na Facebook page naman. So always nagpo-post tayo dyan
Bodega Peak sa articles natin sa local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos. Money earners, sabi nga natin, yung mga learnings natin sa mga side hustles natin. Ay double check mo na lang po yan. Hopefully, medyo mahina pag Friday yung, ano, yung mga websites ko. Pero Monday to Thursday, okay naman siya. So, yun yung mga nakikita natin na patterns. Okay? So, eventually, mag-upload ulit tayo dyan. Bantay ka lang. Ayan. So, tingnan natin sa Twitter yung pinaka-summary ng index muna natin bago yung ibang na-post natin. Ang karamihan ng mga na-post ko dito is yung mga lumalabas na po kasi yung mga earnings sa mga companies natin. So, net foreign sell tayo. Kahapon naman is net foreign buy siya 100, tama ba? 171 million kahapon. Pero ngayon is medyo nagbawas sila 62.12 million. So, positive pa rin naman. Net positive pa rin naman yung pinaka-market natin. So, tinamaan si properties, nag-gap up kahapon si Ali, tapos nag-gap down din yung price action niya, saka si SMPH. So, nag-drop po sila. So, halos pula lahat, maliban dito sa services sector. So, pulahan lahat pala finance, so negative 0.5%. Tapos si mining is negative 0.54%. Gawa yata ni ano to ni FNI o ni Nickel, yung nag-drop na nakita naman natin. Okay? So ito yung mga binenta, foreign funds sold. Sabi ni DA Market Securities natin, MBT, Security Bank, Union Bank, ACEN, CNPF, DMC, JT Cap, FLI, MEG, Globe dito at saka si Lotto natin. Ayan. So tapos ito naman yung mga binili. Si BDO, BPI, si MER, si ABA, Ali, PLDT, Converge, ICT at saka si STI. Nag-up ba ulit si STI? Ilang araw na nakita natin na medyo nagwa 1% siya per day na galawan naman. Okay? So third quarter GDP is up nga siya, positive 5.9% compared sa second quarter natin na 4.3%. So okay naman yung earnings ng or rather yung GDP ng government na minomonitor natin. Security Bank is ano ba to? Alam ko mataas ng konti yung earnings niya eh. So cost 9-month profit is up siya ng 4.8%. Revenues is up ng 10.5. Ayan, so dito na yung mga earnings. APC is hindi masyado, no? Wala masyadong kaibahan. SIMA, 2.49 versus 10 million. So, lugi siya. SBS, ayan o, nakalagay na. Negative 73%. Si Prim, from 4.89, from 3.7 naging 4.89. So, tama siya. Si RAG, mga penny stocks yata ito eh. 28.36 versus 1.645 billion. So, medyo mataas. ASEN, ayan. Meron siyang, mataas siya, no? Conso is positive 59%. Ba, okay, mataas yung earnings ni ASEN. Lotto is plus 78%. Ayan, Ethereum nag 2,000 na kanina. So, mukhang maganda yata mag-trade ngayon dito sa cryptos natin. May mga nag-10% na galawan na. So, gaya ng sabi ko sa inyo, merong speculations na magkakaroon ng spot Ether ETFs. Yung mga ETFs ng mga cryptos natin, Bitcoin ETF, Ethereum ETF, ayan. So, lahat magkakaroon siya. So, another form ng investments sa crypto. So, unti-unti, di ba, binabantayan siya ng SEC last time sa US. So, ngayon, yung mga sentiment na ganito na nag-introduce sila ng bagong class of assets, nakakatulong sa, syempre, tinatanggap ng government yung SEC ng US, yung mga ganito. Kaya nagpo-push sa price action natin. Okay? So, umakyat sila. Costco Capital, net income is up by 4.8%. FNI, so lugi siya, minus 22%. Si Mark, lugi din, pero umakyat yung price. Minus 21%. Nickel, drop to kanina, pero hindi ko nakita yung close. Alliance Select Foods International, meron siyang 867,000 US dollar net loss. Lugi siya. MEG is positive for 43%. Yung mga properties natin, maganda, di ba? Si Ali, mataas din siya. Robinson, plus 31%. APBI, plus 34%. Si MER, okay, matataas yata kuryente. Citicorp Energy REIT, si CREIT natin, declares 0.049 cash dividend. Tapos si Costco, okay, so up siya ng 4%. ASN,
Third quarter net income surges 20.5%. Si Meg, okay na yan. So, nakita natin kanina. PX. Ano ba to? Net profits is lower. Ayan, medyo lugi siya. Si PAL, nag-up siya ng 124% sa kanyang earnings. Ayan, so very good. Nakaka-recover na siya. ACE is up ng 59%. Ano ba yung nabasa? 9 months. Yung 9 months niya, up siya ng 59%. Quick takes from around the world. So basahin mo na lang po yan. Share buyback si SSP, Monde, Henry, so Santo bets his personal fortune on the company's alternative meat business. May backer siya. Now, to implement secure and seamless integration of digital bank, ano pa, Converge. Ito yung ano niya, di ba? Ayan, no? Before tax, nag-up siya ng 4.9%. Yung pinaka net income niya is 4.3%. Mababa lang. So kaya ba no, medyo ayaw umakyat ng pinaka price action natin. Tapos yung galawan natin sa US market, so understandable siguro na meron din tayong pullback for today's trading kasi nag-drop si Nasdaq negative 0.94%, S&P negative 0.81, and then si Dow Jones natin is negative 0.65%. Okay? Tapos yung galawan mga stocks natin kahapon, the rest, okay, so gets slapped. Ito yata yung negative sentiment kay SUP. Gets slapped by Energy Regulatory Commission. Ayan, so baka meron siya penalty kaya siguro bumabagsak pa rin yung pinaka-price action. Tapos yung pagkabagsak ng US market, so meron kasi parang open pa rin kasi yung ano yung pagtaas ng interest rates ng ng Feds dun sa bandang US kaya nagtakbuhan na naman po yung ating mga traders. Okay? So guys, yung patron natin, as usual, yung mga gustong mag-support sa channel natin, yung mga gusto ng guide, gusto sumali sa trading committee, kung gusto makita yung mga binibili natin na stocks, ayan, nandito po. So double check mo na lang po yung ating patron channel. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na Philippine market traders and investors naman. Okay, so refresh ko tong 2Trade Asia Prime natin para hindi siya mag-close. Ayan. So medyo pinitik tayo ng closing kanina, no? So yung pinaka umabot pala tayo ng negative 0.8 yata yung nakita ko kanina. So 6128 bumalik siya dito. Pero pre-close, pinitik naman siya 6162. Medyo marami na mula dito sa mga blue chips natin. Si Nickel, ayan o. Negative 3.85, JT Cap minus 2.54. CNPF is negative 2.43%. So meron tayong net foreign sale na maliit lang naman, 62 million. Kaya lang, makita mo dito, wala pa rin masyadong appetite yung mga traders natin. So pinakating naman yung properties kasi nagsabay si Ali, negative 1.86, saka si SMPH, negative 1.26%. Okay? So winner natin for today si Bloom. Maliliit lang eh. 1.34%, si Monde 1.33%, Wilcon 0.99%. So drop tayo, negative 0.43, 6161 yung pinaka-close natin. Ang baba naman traded value, 2.62 billion. Wala masyado nag-trade sa PSE. 54% foreign participation and then 46% local participation. Kaya pala wala tayong masyado makita na mga bigatin ni stocks. So ito po yung ating winners for today. Nauna si Apo, 12.77%, mga penny stocks. Apollo, 6.67%. C7, 7-Eleven, 5.56%. PXP, 5.2%. Basi Fruit. Hindi kaya trap na naman to. Ilang beses ng trap si Fruit. 3.48%. Del Monte, 3.47%. SSP, kaka share buyback niya. Sa close yata bumibili to. 3.3%. Si Bell, 2.52%. And then sa baba, si FNI. Ayan, nag-up siya. 2.07%. Okay? So dito sa losers naman natin, sino ba yung mga pinagbibenta? Mga penny stocks. Si Sun, minus 6.17. Ito, si Nickel na una dito. Negative 3.85%. Si Now, minus 3.62. Si Eli, minus 3.45. So hindi makaangat, no? Si Eli, napansin ko to nung isang araw. Pumipitik pero ngayon ayaw pa rin naman. ABA, minus 2.8. Si DNL, minus 2.5. JT Cap, minus 2.54. AGI, minus 2.42. Mataas din, ha? More than 2% yung pinakamababa dito sa top na 30 losers dito sa market naman natin. Okay, so refresh natin ulit or punta tayo doon sa
pinaka main chart natin. Okay, so wala pa. Medyo kulang pa sa momentum si PSE. Pero anyway, at least 1, 2, 3, 4, 4 days, diretso na verde yung market natin. So, optimistic pa rin tayo dito sa galawan natin for November naman. So, malapit na sa yung next half ng November natin. So, medyo tumungo pakunti yung RSI natin. So, magre-retest tayo next week dito sa RSI 50. MACD, okay yung MACD niya. So, may good sign kahit papaano, no? Yung blue line nasa ibabaw ng red line. So, yung pinaka-picture natin, shorter time frame, ito. So, medyo nauntog siya dito sa pinaka-trend lines natin. Pero ang pampalubag-loob natin, kumbaga, wala nang masyadong nag-trade ngayon kasi 2 billion lang yung turnover value natin. Nag-bounce siya kahit papano dito sa MA20. Kaya next week, maganda makita mag-breakout tayo dito para pag-usapan ulit natin yung 6,400 level. So sa ngayon, ito muna, medyo untog tayo sa galawan po ng ating market. Kaya lang yung MACD medyo okay ha. So minsan kasi pag yung MACD, papansin nyo, may mga few days na pag umibabaw yung blue dito sa red. So medyo may konting rally kahit papano. So hopefully, ang gawin ni PSE market, kasi wala pa na masyadong foreigner sa kanya, sundan niya tong trend lines na ginuguhit naman natin sa kanya. Okay, so too early to say kung complete na ba yung reversal natin kasi wala masyadong buyers pa sa Philippine market natin. Okay, so tingin tayo ulit dito sa galawan ng US market. Hopefully okay sila mamaya para yung closing natin or start natin by Monday is medyo maganda. So parang pullback ka. Nasdaq, negative 0.26%. Si Dow Futures, 0.06. And then si S&P is negative 0.1%. Medyo sideways yung galaw dito sa US market. Ayan, so sobrang pula naman dito sa European market. So grabe pala yung laglagan kanina. Ayan, so hindi lang pala tayo yung lumaglag dito sa galawan niya. Ayan. So nagkatakutan na naman, interest rates na naman yung yung usapan kagabi dito po sa US market. Pero dito sa crypto, hataw si crypto ngayon nang pullback na ba? 36.9 kahapon na. Pero ayan, nag-37 na pala. Bitcoin is ba mukhang maganda magbantay mamaya. 37K si Bitcoin, 0.89. Ethereum nag-up siya ng 10%. So 2,107 na siya. Congrats mga Ethereum traders natin. Si BNB 253. Maraming gumalaw. Si Sol 6.677. But drop si XRP ng 4.96. Sino pa yung makakita natin? Malalaki yung galawan ngayon. So si TRX 6.8, WTRX 8.25. Sumampa na sa 0.1 si TRX natin. Matic, akala ko 3,000% 3.21%. Ang dami kasing decimal niya. So Shiba drop at saka sino ba to? WEUS USD. Mukhang maganda mag-hunting ng mga crypto na naman. Medyo umakyat siya. So ETF pa rin po yung yung pinaka-reason natin. So yung pag nag-create kasi ng ETF, yan medyo nagkakaroon ng syempre magkakaroon ng liquidity ulit dito sa sa cryptos naman natin. Okay? So yun lang po yung overall na galawan sa global markets. So mabilis sa review na lang tayo dito sa mga stocks natin kasi medyo hindi naman ganun kagandahan yung galaw niya kasi nga pullback tayo ng 0.4 ilan ba yun? 0.4%. Okay? So, unahin natin si SGP. Okay, pinag-usapan na siya kasi another breakdown sa support kasi tapos meron siyang more than 1 million na net foreign sell. So, not so good pa rin, no? Grabe yung drop ni SGP natin. Hindi huminto yung yung trend niya. So kahit anong guhit siguro natin dito, ayan, pwede siguro yan. Temporary support sa current price na 6.9. Pero not too sure pa rin yan kasi kaka-start pa lang niya ulit na mag-breakdown dito sa support niya. So nag-support na siya last time, 7 pesos. Pero hindi niya kinaya. So, di ba yung nabasa natin galing kay Mercado Barkada, parang merong fines kay or get slapped by ERC sabi niya. Hindi ko naman nakita yung pinaka-news kung ano nangyari dito. Pero anyway, based sa price action na lang po kasi hindi natin alam. So pumunta ulit sa oversold condition itong si SGP natin. So not so good. Mukhang mag-shake out pa itong si SGP natin. Lalo na puro drop yung candle natin tapos
pag nagda-drop siya, yung malalaki na volume is nagsisell yung mga traders natin sa kanya. So, marami siguro nag-cut kasi below na siya ng ano eh, support natin sa 7 pesos naman. Okay? So based dito sa price action, tingnan natin sino ba nagbebenta dito. 3.06% loss, negative 1.19 million net foreign sell. Ang buyer, FMS, Abcapsec. Ang seller, si PEP at saka si Value Quest. Value Quest, no? QST. Okay? So sila po is foreigner kaya to. Wala namang volume ng foreign. Ito, si Mandarin. Kay Mandarin galing yung ano, yung 1 million na sell natin sa kanya. Okay? So anyway, not so good in the short term. Since 52 weeks low yan, so hindi pa maghahanap pa to ng support in the short term naman. Technical wise, parang support yung current location niya, pero pag nag-breakdown, watch out na lang doon sa mga holders natin kay SGP kasi break ng ano yan eh, break ng support. And then next, yan. So kahit pa paano may winners naman tayo dito sa listahan natin. PXP, ba may volume Tingnan natin. So makita yung ano eh, yung volume na ito. Nag-up siya 5.22%. Wala pa lang foreigners dito. Well, video buyer call MDR yung ating pinaka-main seller. So siguro pinag-usapan siya most likely kasi breakout yung current confirmation ng breakout eh. Kahapon nag-breakout na siya and then another good move itong si PXP natin. So ilang percent ba yung ginalaw natin kahapon? Hindi natin nakita to sa ano trending stocks natin. So halos 5% din yung galaw niya kahapon and then another 5%. Tapos medyo maganda yung volume niya compared last time. So may nagtulak ng price action natin. Pinaka-resistance natin is dito sa kung saan siya nauntog. 4 pesos kasi yung price natin is nag-close sa 3.83. Okay? So anyway, tingnan natin kung umabot yan. Nag-up siya, RSI at saka yung pinaka-MACD formation natin is maganda rin po yung galaw nitong si PXP natin. Mukhang may rally in the short term si PXP. Medyo obvious yung breakout niya. So most likely kaya marami nakabantay kay PXP natin. Next dito, so kung makikita mo yung chart niya, so mukhang ilang beses pa nag-ano pa rin siya, nagre-resist pa rin. So hindi ako magtataka kung meron siyang maliit na breakdown ng support by next week na trading natin. Wala kasi siyang masyadong traders. Next support is saan ba? So pinakamalapit na support, so currently nasa support naman siya, pero parang breakdown kasi yung itsura ng candle natin is dito sa MA 100. Yan na siguro pinaka-strong support niya. 2.6. Ayan, sabihin natin 2.6. Kasi kung mag-bounce siya, akyat ng konti yung uh, moving average natin na violet line. So, pwede siguro 2.6. So, based dito sa pinapakita niya lang So, dito lang ako nagbe-base. Wala naman tayong news na nababasa. So, ilang beses na siyang nauntog dito sa MA9. So, anyway, syempre maganda pag bumalik siya. Pero kung wala tayong masyadong buyers by next week, ayan, alam mo na expect mo sa kanya. Kasi lahat ng indicators MACD pababa, RSI pababa, price action, may malinaw, actually malinaw naman yung breakdown niya ng konti nga lang, pero meron siyang konting breakdown dito sa price action niya. Okay, so dapat makita natin makasampa sa MA 2.9 dito sa MA 9 kasi pag ganyan maglilin tayo na baka may additional na correction pa siya. Based sa price action niya lang kasi nanghihina siya lower high yung nakikita natin na ginagalaw ni dito natin. Okay? So ilan muna yung analysis natin sa kanya. So based dito sa price action natin, negative 2.44%, minus 383K, net foreign sell, call Mandarin ng buyer, tapos si Mercantile, at saka si call yung ating pinaka-main seller. Okay? Next, Alter. Drop si Alter, no? Pause muna daw, sabi ni Alter natin kasi kahapon okay naman yung galaw niya. So meron siyang, ano ba to? Tweezer top pa to? Hindi pa naman siguro. Masyado maaga pa. Nag-ano siya, nag-retest dito sa MA 100. So yan pala yung pinaka-support niya as of now. So sabi natin parang si PXP din yung galaw nito, meron din siyang clear breakout. So yun yung tinitingnan natin na maganda sa kanya. O kung meron siyang pullback, wag lang siya bumalik ulit dito sa ilalim ng
MA100 natin. So goods pa naman kasi 1% lang naman yung yung pullback niya. So lahat ng indicators is okay pa rin naman para dito kay Alter. So ang interesting na gusto nating makita kapag meron siyang green candle ulit is yung meron siyang konting pump ng ng volume. Okay? So kung support 'yon, kung sakali magkaroon tayo ng continuation is dito sa around 0.96 yung next na resistance level. O kung gusto mo, kung medyo hindi mo makuha yan, is dito sa trend lines na ginuguhit naman natin. Okay? So, pwede rin naman abot siya doon. Pero para magko-crawl siya dito, saka siya magta-touch dito sa 0.96. Support natin to last time dito. Ayan. So, tingnan natin yung kanyang pinaka-price action. So, base dito is negative 1.08. Malit lang naman. Percent. Call Sun ang buyer and then call Unicap yung ating seller. Next is si Monde. So, nag-bounce siya ng 1%. Okay, so looking good naman siya, no? Nag-try na siya na tingnan mo to. Umibabaw na siya sa 9 at saka sa 20. Okay? So, meron din siyang in the short term, tingin natin is meron siyang reversal ng price action. So, ganun din yung RSI, di ba? Ayan, no? Meron siyang konting pagsilip. Interesting kung makalampas siya or magstay siya dito sa RSI 50 by next week. May good sign kahit pa paano. Pati yung MACD natin, di ba, nagtatry na mag-reverse po yung price action naman niya. Okay? So, very good. Maganda kahit pa paano yung yung galon. Although, nag-drop siya, parang meron siyang recovery. So, 1.33% up siya for today. Minus 2 million nga lang siya sa sell ng foreigners. CLSA, Papa ang buyer, and then Papa UBS yung seller. And then lastly, Converge. Ayan. So maganda naman maganda. Hindi naman ganun kaganda pero at least positive naman siya. 4% yung earnings ni Converge pero ayaw pa. So based sa price action. Tignan natin yung kanyang galawan, negative 0.34 pero meron pala siya. Ayan. 5.57 million at foreign buy. Okay. So hopefully maganda. Maybank, Citysec ang buyer. Mandarin Citysec yung ating pinaka-main seller. Price action wise, mahina pa rin siya kasi below pa rin naman siya ng MA20. Last time naman, pansin mo, MA20 yung pinaka-support and then ngayon, 3 days, diba, medyo nagre-resist siya. So, baka kailangan niya ng additional double bottom dito sa mga around 8.3 or 8.2 kasi medyo nahirapan yung yung price. Good thing meron siyang net foreign buy naman kahit paano. So, good vibes tayo dito kapag next week is magberde naman kahit paano yung yung galaw niya kasi matamlay yung matamlay yung RSI at saka medyo nahirapang mag-recover si MACD. Malapit naman na siya. Pero para mauntog siya dito sa red line, itong si blue line naman natin. Okay? So, yun lang muna. MA20 na lang pinaka-resistance. Yan, balik tayo sa index. So, medyo matamlay yung market natin. Sumabay tayo sa usaping interest rates na naman doon sa US market. Although sa Philippine market, hindi naman magtataas na sabi ng interest rates. Pero syempre, US pa rin naman yung tinitignan ng global traders natin dito sa Philippine market. Okay? So, kailangan natin ng net foreign buy. Yun yung kulang dito sa reversal natin. Okay? So, yun lang muna. Review na lang ulit tayo over the weekends. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa trading Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.